So ayan mga pre 'no, bigyan po natin ng, reaksyon 'tong, pagkikita po, unang pagkikita ng, ni Sir Tekram at, ng Team Daddy Frankie mga pre ano. Bigyan po natin 'to ng, reaksyon. Panoorin po natin yung video. Grabe, kumpleto oh. Parang may dumating na ano Ayun na. Parang baka mawala dumating signal. Ay, oo. Ay. Kumusta po? Yun oh. Kumusta po? Yeah, kumusta po? Hello po, kumusta po kayo? Ay, ayan, nandun sila. Kumusta po? Kumusta? Pasok na po. Tuloy na po. So ayan, nagkumustahan po sila diyan mga pre. Sabi, solid to ka, Tekram oh. Hi, ma'am. Si Ate Welcome po. Michelle. Hello po. Tek Jun. Hello po, welcome po. Hello, mga sir. Ayan, welcome. Kumusta? Okay naman. Okay lang. Yaman nyo pala dito. Lalaki ng bahay. Manyaman, masarap po yun sa Kapampangan. Yaman. Parang may Ano ba yun sa Kapampangan, yung manyaman? Prutas ba? O yung masarap talaga? Maprutas man or kahit ano basta masarap, baka yun yung tawag, manyaman. dumating na mayor, ano? Oh, grabe. Kasi may naalala din ako sa sinabi ni Daddy Frankie about sa salapi. Yung mga salapi na yan mga pre, no? Ano pala yan? Parang ano ba yun? 25 cents? Yun yata yung salapi. Gulat ako, kala ko dito si Gob eh. Tara po, sa malamig sa loob para ano. Tara po. Ayan. Ayan, kakamayan ko lang po si Daddy Hi, sir. Frankie. Busy po, busy sa Ayan. Pasok. Naka... Ang daming bodyguards di Daddy Frankie oh. Ayan. Ayan ka, Tekram oh. Solid to oh, buong team. Daddy Frankie, May uniform si pa. mamaya na natin sila pakilala muna. Pasok na po muna kayo. Tara po, tita. Ayan, pasok. Tara na. Tayo pasok. Tara Tara na po. Kapasok man lang sa bahay ng mayaman. Hi, sige po. Tuloy. Kumusta po kayo? Yung, diretso na po tayo Hello, sa ano, welcome tita. po. Sir, welcome po. Para makakain na po kayo. Hello, welcome sir. Welcome. Kuya, welcome po. Para makakain na po, tito. Welcome. Daddy Frankie na lang po pala. Ang natito. Sige po, tuloy. Ano pala to ngayon? Red team. Dat pala nagpula tayo, Ate MJ. Hindi mo naman sinabi. Oo. Yan na, dito na po. Tuloy na po kayo. Ayan. Kain na po muna. Sige po para medyo Tatay Ram, bati lang muna tayo sa nakalive po tayo, Daddy Frankie. Ayan. Sama-sama. Diyan dati kina, Sir Tekram, pag dumadating kami dyan, minsan nakakahiya nga si Sir Tekram pa yung nagtitimpla ng kape, diba? Wala ka talang masabi sa mga, nila, kung ano po sila sa video. Ganun din po sila sa, sa personal. Kaya maganda po ito kasi meron po silang collaboration, first time po nila magkita-kita, 'di ba? At nakakatuwa yung mga kanya-kanyang fans natutuwa sa mga ganitong klaseng tagpuan, 'di ba? Wag na yung sika business, hayaan niyo na 'yun. Business 'yun eh. Business yung ginagawa nun. Hayaan na natin 'yun. Dito lang tayo sa totoong charity vlogger. Wag na yung business na yan. Kasama siguro. Kasama yung team ni Daddy Frankie. Iyan na natin dito. Daddy Frankie, okay lang po. Okay po, sige po. Ayan. Pakilala na rin po natin Daddy Frankie mga kasama natin. Yes po. Okay lang. Ilagay ko na lang po. Sige po. Ayun, magandang tanghali po. Anong oras na? Pasensya na, medyo na late. Naligaw kami sa... Ay, oo. Yan, kina Sir Tekram, naliligaw. Pag pumupunta kami sa kanila, kina Sir Tekram, palagi kaming naliligaw. Hindi ko pa, nakailang beses na akong pumunta doon. Naka-4 na ba? 3 siguro. Pero palagi po akong naliligaw dyan pag pumupunta ako. Kasi yung Google Map kasi, iba-iba yung tinuturo eh. No? Andun naman yung yung Tekram and Dave House yung nakalagay doon sa mapa eh. Pero pag pupunta ka na, yung Google Map, paiba-iba ng yung lugar, kung saan kayo tatapon. Minsan, nung last punta namin doon, nakadaan talaga kami sa may sakto lang talaga yung 4 wheels doon, no? Masikip talaga, may mga tricycle pa. Grabe, no? Pero malayo pa po yun sa bahay nila Sir Tekram. Pero yun yung way para makarating doon. Yun yung isa sa way. Diba? Medyo may napasok kaming lugar na dead end pa lang, then nag-U-turn kami. Pero thanks to God, nakarating naman ng maayos. Yes. No? Siyempre, nakalive pala si Bossing. Kaya sa lahat po ng nandyan sa live. Kung ikukumpara niyo po yung bahay ni Daddy Frankie at bahay ni Sir Tekram, kung pupunta kayo mas maliligaw po kayo kung pupunta kayo kay Sir Tekram.
Mas maliligaw po kayo. Kumpara sa bahay ni Daddy Frankie, madali lang pong tuntunin. Madali lang po. Kung yun yung tinuro sa mapa, eh doon ka talaga kasi yun lang yung way para makarating doon kina Daddy Frankie. Kina Sir Tekra, maraming way. Maraming daan para makarating doon. So, pipili ka na lang. Pag natsambahan mong mapili yung maliit na daan, alam naman babalik ka pa. 'Di ba? Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat, mga katekram. Sir Tek John, ayan, shoutout po sa inyo lahat. Isang karangalan na maimbita dito sa tahanan ng Manalastas family. Siyempre kay Ma'am Michelle Japina. Ayan, salamat po. Thank you so much din po, Daddy Frankie. Ayan. Maraming salamat po sa pagka-unlock na makadaupang palad ng ating tatay at Manalastas Oo nga eh. Thank you so much po. Sino ba namang hihindi sa invitation Manalastas family yan. Malaking karangalan sa Team Daddy Frankie yan. Sa amin din po. Thank you so Daddy Frankie. Sa mga kababayan, mga katekram, andito rin ang buong Team Daddy Frankie. Yes. Andito po ang paboritong asawa ni Daddy Frankie, si Aling Rosel. Huwag na nating i-issue kung bakit paboritong asawa. Siguro kung sumusubaybay kayo sa Team Daddy Frankie, alam nyo kung anong rason, no? At syempre si Boss Tax. Yun. Ayan. Ayan. Welcome po. Ayan. Syempre si Jesse Official. Kuya Jesse. Ayan. At saka si Kuya KJ. Ayan. At yung aming senior, mali. Kuya Rizky. Ayan. At saka si Boss JB. Ayan. Bunsang kapatid ni Daddy Frankie. Ayan. At syempre yung may hawak ng camera namin, si Kuya Sam Motovlog. Yes. At saka si Chano. Yun. Ayan, yan po ang Team Daddy Frankie, mga kababayan. Kaya maraming salamat na napabilang at napasama ako sa live ng Sir Tekram. Napakabuting tao. Hindi lang doon, napakapogi pala sa personal. Mas pogi sa personal. Tama lang naman, hindi ako nagsisi na Ayun, matangkad yan si Sir Tekram. Siguro nasa 5'11 siguro yung height ni Sir Tekram. Oh, magkasintangkad lang kami. pinaunlakan na mapunta rito. Siyempre, makadikit sa mga pogi. Si Daddy Frankie, gusto ko lang din ibigay sa ating Diyos yung pasasalamat. Una sa ating Diyos, sa mga taong kagaya ni Daddy Frankie. Sa lahat po ng mga, hindi lang siya, madami tayong pa-vloggers na nagpapabot ng pagmamahal ng ating Diyos. Maraming salamat po sa pagmamahal po sa mga kababayan po natin. Yes. Tapos sa mga tao na sumusuporta kay Daddy Frankie, sa inyong lingkod, maraming salamat po. Kayo po yung kalakasan namin. Kay Ate Michelle, na naging daan po ng collaboration po na to, maraming salamat. Pero sabi ko nga, nandito po kayo sa akin. Kasi may ginagawa po kami bahay doon. Tapos sabi ko, malapit dito si Daddy Frankie sa magkakapatid na, ano po yan, mga 3 years ago na po silang tinutulungan. So sabi ko, malapit dito si Daddy Frankie, baka si Daddy Frankie yung pwede Sagot. nating sagot. Anong lugar ba yun? Anong lugar nila? Binigay ko yung address po kila Tito JC. Basta mamaya po. Sige po. Usapan natin. Kaya po, sobrang thank you po sa panahon na to. Loobin nawa ng Panginoon, titignan din natin. Hanggat kaya ng Team Daddy Frankie, why not po? Isa lang naman ang hangarin natin lahat, yung makatulong. Basta gabayan tayo ng Panginoon. Let's see po. No? Masaya ako na isa ako sa naisip ninyo, nakakataba ng puso na naisip nyo ang Team Daddy Frankie. Kasi ito po unang panood ko sa inyo nun, yung nasa market kayo, namili kayo ng mga gamit, tapos may kinausap po kayo doon sa Manila. So doon po parang nakita ko na kayo doon. So tapos natuwa po ako nang nagpagawa na kayo ng shelter. So Opo. ganun yung Daddy Frankie. Kasi Palakpakan naman. Palakpakan natin ang Panginoon kasi sigat lang naman ang may likha niyan. Kumbaga, ginaguide niya tayo para makagawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Yes. yeah, thank you po. At dahil dyan, magkain na po muna tayo. Pagkain na po muna. Yan. Yan. Muna, Sir Jesse. kay Daddy Frankie. Yan. Sige po. Mga katekram. Ang dami namin, pasensya na. Siyempre, lahat yan excited na makapunta dito eh. Di ba? Sige po, tara po, kain na po Oh. muna. So ayan, move po tayo dito sa kwentuhan na. Yung may tinatanong si Tech John about kay Daddy Frankie, ano. Kasi may tanong doon about sa kasi may mga may mga tao na di talaga maiwasan na sasabihin, pinagkakakitaan mo lang naman yung content mo na yan, yung vlog mo na yan. So may sagot po si Daddy Frankie doon at sana makita natin dito at mabigyan natin ng reaction. Mga nagme-message sa amin para humingi ng tulong, kikwento nila yung buhay nila. At dahil una, marami tayong nagiging kaibigan, at the same time, nakakatulong. Matanong ko lang, Sir Tek, ilang taon na si Tatay Ram? Ano po, 27? Ilang taon na tayo? 43. Asan ba yung tanong dito? Hindi, may sagot si Daddy Frankie dito about sa mga Hintayin natin. Kamusta po kayo mga katekram dyan? So, Misit Manila kami.
Kayo rin po at Hanapin lang po natin J, si God ang paraan maimbitahan ang pagpunta po ninyo. Yeah. Well din po ninyo, malayo-layo rin po at salamat. pangalan bawa na mapagsimula yung ganito. Round 2. Hello. Ano po, 27? Ano po ng ganito? Opo. Kalapit lang. 40. Ilang taon na po? Kailan ba ako nag-21 years ba? Tawag? Katulong. Kaya na na. Daddy Frankie, gusto ko Yeah. itanong sa inyo yung medyo controversial na tanong. ito yata yun, ito yata. Dito tayo mag-focus. Sige. Di ba, yung iba, yung mga sumisita sa atin, sa ganitong larangan, yun daw ginagamit daw natin yung kahirapan para, alam niyo yun, yung pong bagay po na yun, parang para daw tayo kumita. Alam niyo po yung kategoran, di ba? Ano po masasabi niyo doon, Daddy Frankie? Excuse. Regarding sa pananaw na yun, para sa akin kasi, depende na po yun kung paano mo iisipin at kung paano mo imamanage yung ganito, yung pagbablog. Kasi para sa akin po, correct me if I'm wrong, kasi sa akin, wala pa naman tong social media, wala pang pandemic, may business ako sa Makati. Lahat ng pumupunta, lalong-lalo na sa aking restaurant, may mga pumupunta doon, talagang kahit maliit, tinutulungan ko. Wow. And then, nung nagkaroon ng social media, hindi lang yung pumupunta doon ang natutulungan ko. May mga nagme-message sa amin para humingi ng tulong, kikwento nila yung buhay nila, at talagang nakita namin na deserve, pinupuntahan namin. Wow. So, through social media, mas marami pa tayong natutulungan. Mas nakakatulong pa tayo. Lumalawak yung pagtulong natin sa mga kababayang mahirap. Sige, sabihin na natin ginagamit. Pero para sa akin, sa pamamagitan po ng social media, ina-upload ko, nagkaka-revenue, mas lumalawak. Mas marami ang natutulungan. Diba? Kaya, yung mga sinasabi nilang yan, kung sa batas, syempre batas mananalo sila. Pero para sa akin, sa batas ng Panginoon na nakakatulong, hindi ko na pinapansin yung sinasabi nilang yun. Kumbaga, ang mahalaga, nakatulong tayo. Ayun lang po. Tama naman yung sagot ni Daddy Frankie doon, mga pre, ano? Oo. May tanong lang ako dito sa mga bumabati ko, sa mga charity vloggers, ano? Ako, pabor po ako na batikusin niyo yung mga peking charity vloggers na nagpapanggap lang na nang ginagatasan talaga yung mga mahihirap. Pabor ako na tirahin niyo sila, banatan niyo sa social media, sitahin niyo. Pabor po ako dyan. Pero sa mga ganitong klaseng charity vlogger, katulad ni Daddy Frankie, Tekram, yan po mga pre, kita nyo naman, totoo po yung kanilang pagtulong sa kapwa. Kasi, tinan mo pinapagawan pa nga nila ng shelter. Diba? Katulad kay Tekram, yung kanyang mga tinutulungan, mga pinapatira sa kanya, ay pinapagawan po niya ng shelter, mga pre. At kung natatandaan nyo, may isang lola doon na last pumunta kami, buhay pa yung lola, and then nabalitaan na lang namin, namatay na daw. Doon na po namatay sa shelter po ni Sir Tekram, no? So, yun po, talagang tinuturing po nilang pamilya yun. Hindi po nila pinagkakakitaan or kung ano man, di ba? Oo, hindi nga po nila binablog araw-araw Kaya bihira lang. Kung naghahanap yung audience siguro, ganun, ginagawa ng nila Sir Tekram, binablog nila. At hindi po panggagatas yun, kundi yun ay totoong pagtulong. At syempre, vlogger po si Sir Tekram di ba? Kaya normal lang po na ma-videohan ka. Kung papayag ka, nasa sayo pa rin naman yon. Kung ayaw mo, hindi naman po nila ipipilit Kasi minsan, nagsasabi po yan sila na, binibideo po kita, okay lang ba i-upload to sa Facebook, YouTube? Pag umuo naman yung tao, ay walang problema. Di ba? Ganon din po, palaging sinasabi yan ni Daddy Frankie. Nagpagawa si Daddy Frankie ng shelter para sa mga tinutulungan niya. Di ba? Although, vlogger nga siya mga pre, nandun na yung monetize pa yung channel niya, Facebook niya, normal po yung kikita. Diba? Normal po yan. Hindi po pang abnormal yan, ha? Monetize nga Ano bang kaibahan sa tumutulong ka? Ito yung tanong ko sa inyo. Ano bang kaibahan sa tumutulong ka? Sa mga gusto mong tulungan na naka-video, tapos nagkakaroon ng revenue yung Facebook mo at YouTube sa isang content creator na nanggagago lang sa social media, nanggagago lang ng tao, di ba? Ginagawa ng kasinungalingan yung tao, binabatikos yung tao sa walang dahilan lang. Nambabatikos lang siguro para pagkakitaan ka. Anong kaibahan nun? Di ba pinagkakitaan mo rin yun? Pareho lang, di ba? Kumita. Kaya lang, etong charity vloggers, yung revenue dito, ina-apply din doon sa shelter. Siyempre, may mga expenses yan. Pagkain na araw-araw, sa mga gusto nilang tulungan, yun po yun. Pero dito, sa mga nambabatikos ng wala lang, for revenue lang, anong kaibahan nun? Anong karapatan mo para manita ka?
Eh, ganun din naman yung ginagawa mo, eh. Wala kang naitutulong nga, eh. Sarili mo lang yung tinutulungan mo. Diba? So, yun po. Yun po yung sa tingin ko, wag kayong basta titira ng tao kung totoo naman po yung pagtulong ng taong ito. Diba? Eh, wag pong bira ng bira porket viral, diba? Porket nagva-viral sa social media, gagawan mo na lang ng kwento para maambunan ka ng grasya. Na mali yun. Antirahin niyo po, papabor po ako sa inyo yung mga tumitira ng mga ganyang klaseng charity vlogger. Antirahin niyo po yung peking charity vlogger. Yung banatan niyo sa social media, yung mga peking charity vlogger, yung ginagawang negosyo or business, yung kanilang pagtulong. Di ba? Makikita nyo naman yan eh. Makikita nyo. Yung tinutulungan ba, nag-improve ba? Nag-improve ba? Bigyan ko kayong example, si ka-business. May tinutulungan si ka-business. Oh. Yung tinutulungan ba niya, nag-improve ba? Nagkaroon ba ng kaunting negosyo? Meron po ba? Wala, di ba? Sino po yung nag-improve? Yung pamumuhay. Di ba si ka-business? Yan po yung mga ganong klaseng tao yung dapat niyong punahin or tanungin. Di ba? Oh, yun yung dapat niyong tanungin. Questionin ninyo. Di ba? Bakit ganun? So, hindi po lahat ng charity vlogger ay masama. Pinagkakakitaan, ginagatasan yung mga tinutulungan nila, hindi po. Huwag niyo po lalahatin. Kasi hindi po lahat ng tao mukhang pera. Si Tekram at Daddy Frankie nagsimula yan. Walang, kumbaga, may mga pera na yung mga yan. Diba? Hindi pa sila nagbablog, tumutulong na yung mga yan. Kaya, para sa kanila, opportunity din tong social media, na nagkaroon ng social media, kasi nagagamit nila sa mabuting paraan. Diba? O, nagagamit po nila sa mabuting paraan. Ganun po yun. Hindi para magpasikat. Diba? Kasi kung ibibigay talaga sa iyo ng Panginoon na sisikat ka, wala kang magagawa. Sisikat ka talaga. Diba? Sisikat ka talaga. Ganun na yun eh. Diba? Ang sasabihin nyo, hindi, nagpapasikat lang naman yung mga yan. Ano yung ina-expect mo? Diba? May mga iba nga dyan na gusto magpasikat, pero ayaw talaga, hindi talaga sumisikat. Pero meron namang nag-social media lang para lumawak yung pagtulong, hindi nag-viral, yun. Wala tayong magagawa, nag-viral talaga, di ba? So yun lang, yung payo ko dito hindi ko naman kinukontra yung mga naninita ng charity vloggers. Hindi po. Pero, piliin nyo yung sisitahin nyo. Yung tirahin nyo, yung mga puro na lang kaplastikan sa social media yung ginagawa. Na kunyari, tumutulong, ika-plastic ka naman pala. Yun. Sasakyan ko kayo doon. Kasi kahit ako, binibira ko yung mga charity vloggers na nagkukunwari. Yun. Tuloy po natin. Thank you, Daddy Frankie. At siguro sadyang yung iba ay bitter. Opo. Bitter sa buhay. Opo. Na, kumbaga, hinahanapan kanila ng, alam mo yun, sa dami mong magagandang ginagawa, yung pangit pa yung sisitahin. Yes. So, pero alam ko naman na ilan-ilan lang naman yun, Daddy Frankie. Nabibilang lang sa daliri. No, ilan lang yun. At dapat di pinapansin. Dapat nga di ko na tinanong eh. Hindi, okay lang naman. Okay lang naman. At least nasagot, no? At least nasagot. Natanong ko lang naman ko, Daddy Frankie. Kasi alam ko isa yan sa mga bilang ganito yung content. Kumbaga maabot sa atin yung mga ganong mga Hindi talaga maiwasan yan. Hindi natin mapiplace yung tao. Totoo. Hindi mapiplace lahat, what I mean. Tsaka yung butibon kasi ng tao, ang Diyos ang nakakaalam dun eh. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just Si Lord lang nakakaalam kung yung bang pagtulong mo ipakitang tao lang para lang sumikat o dahil talaga gusto mo makatulong. Kasi for me, kung tutulong ka para magpasikat, hindi talaga tama. Talagang foul talaga yun kasi ginagamit. Totoo po yun ha. Kung tutulong ka para lang magpasikat, mali yun. Pero kung tutulong ka na naka-vlog ka, kasi syempre may mga yan eh. Kaya mo binablog minsan dahil yung revenue gagastusin mo para sa mga tutulungan mo or pangalawa naman, dadahilan
is yung mga nag-sponsor sa'yo, makita kung saan napupunta yung perang binibigay nila sa'yo. Yun po yung isa sa purpose dun. Diba? Pangatlo, para sa channel na lumago, para mas marami pang matulungan. Gano'n naman po yun. Gamit mo lang for your own benefit. Diba? So pero dahil nga ang ating Daddy Frankie, ang ating Tatay Ram at yung mga kilala nating mga co-vloggers, talagang dalisay ang puso dahil gusto talaga nila, even before magkaroon ng social media platform, nandun na talaga. Kasi doon mo nga naman masasabi na talagang matulungan yung isang tao na before pa man itong ganitong platform, talagang tumutulong na talaga. And we all know naman ang Ay, pasensya na po kayo sa title ko at sa thumbnail ko. Nakalagay ba naman dyan, Daddy Frankie at Tekram hindi nagkaintindihan? Lang, pinaprank ko lang po kayo. Pinaprank ko lang po kayo mga pre. Oo, ang pagkikita po ng dalawa ay masaya. Hindi lang po dalawa, ng buong team at team ng Tekram, masaya po. Okay? Happy po sila. Oh. Yung title ko po at thumbnail, wala lang, para kabahan lang kayo. Oh. At natutuwa naman po tayo dahil ano po sila talaga, no? Nagkakaintindihan. Ayan. At palakpakan po natin. Tatay Ram natin before. Parang common nga po kayo, may commonalities po kayo. When it comes, kahit pa man before yung vlogging, mga tumutulong na po talaga sa mga nangangailangan, ganyan. So, ano ka Tekram, nakakatuwa, no? Thank you po, Daddy Frankie, dahil Nung wala pang, hindi pa uso masyado yung vlogger, may mga tumutulong talaga na ganyan. Nakikita ko pumalit pa ako nun. Oh, tumutulong po sila, nagbibigay ng pagkain. Diba? Bigas. Malit pa ako nun. Siguro grade 4, grade 3 pa ako nun. Pero walang camera kasi wala pa naman vlog nun eh. Picture-picture pa lang ba? Yung picture-picture pa lang. Oh, lalo na yung mga yung mga pastor na mga ibang lahi nasa ibang bansa. Oh, mag-iikot yan sila sa buong lugar. Oh, magbibigay ng tulong yan. Pero picture-picture pa lang yung ginagawa nila nun. Wala pang video, di ba? May video man pero ano lang, mga siguro wala pang 1 minuto. Oh. Yun lang, para documentation lang, para makita ng mga sponsor siguro kung saan napupunta yung mga pera na pinagkakatiwala sa kanila. Oh, pero wala pa mang vlog nun, may mga ganun na pong pagtulong. 'Di ba? ayan, naging kasangkapan kayo ni Lord para sa ganitong mga misyon sa mga Ay, pasensya na po talaga kayo sa aking title at thumbnail na Daddy Frankie at Tekram ay di nagkaintindihan. Ano lang yan? Prank. Prank lang po. Okay. Saan na ba yun? Wala. natin. Thank you kay God. Binigyan tayo ng Kinabahan sila yun. O kinabahan sila. Kala nila totoo talagang hindi nagkaintindihan. kalakasan. Kumbaga, thank you kay God kasi naging kasangkapan tayo para makagawa ng kabutihan. Yes. Ngayon. Ang daming nanonood, no? Shoutout po sa inyo lahat. 2,500. Thank you for tuning in, Katekram. At mamaya, medyo, baka yung ibang mga pag-uusap, baka internal ano na lang po mamaya. So, tingnan ho natin kung hanggang saan naabot yung live. Pero, ayan, hanggat naka-live Katekram, stay put lang po kayo. At, wait lang, may nakikita ako nagpakulay si Tita Ace. Move tayo dito. Yung nandito na si Sir Tekram. Yan. Sa inyo. Nagkwentuhan kami. Sabi niya, Frank kitawag sa akin ng classmate ko. Alam mo ba, nung nagsimula akong mag-YouTube, nakita niya na nasa YouTube ako. Sabi ng classmate ko, alam mo Frank, idol na idol ko si Tekram, sabi niya. Nung time na yon kasi simula ko pa lang and then hindi ko pa kayo masyado kilala nung time na yun. Pero yung kay Dave, napanood ko rin yun. Sino ang hindi nakakapanood sa kwento na yun, di ba? From Divisoria. Kasi sa Divisoria, ikot ko rin yan. Kaya noon pa talaga yung classmate ko nasa Riyadh. Talagang pinapanood niya kayo. Si Gemma Roswello. Hanggang ngayon nandun pa rin siya. Ito, Gemma. Yan, shoutout sa'yo. Saan po siya? Sa Riyadh siya? Riyadh, ingat po kayo. Ingat. Yan, binaw namin kasama eh. Oo nga, alam ko rin. Okay lang yun, ganun talaga. Buhay po ha. Buhay. Opo. Weather lang. Ang saya ng araw na to, grabe. Kami rin po talagang masaya. At ayan, higop tayo ng kape. Ganun talaga, no? Minsan, pag ikaw yung tumutulong, ikaw pa yung mapapasama. Ikaw pa yung gagawa ng kwento. Ikaw pa yung bababuyin. Ikaw pa yung pagbabantaan. Ako po.
kabata-bata pa, no? Pero anyway, tapos na yun eh. Oo, ayoko nang halongkatin pa ulit. Pero wala lang, naalala ko lang kasi. 'Di ba? Tapos na yun at tayo naman, pag tapos na, basta wag na lang sila magulo. Hindi naman natin na bubuhayin pa yun, 'di ba? Oo. Ay, napag-usapan lang kasi ni Daddy Frankie at Tekram, no? Team plan ni Sir Ram. Sana dumating yung araw na si Kuya Paul. No? Pwede Oo. mo. Sana. No? Pero sabi po niya pupunta ho sa inyo. Hindi ko alam. Pero sabi niya soon. Nung Kuya Paul, minsan, pagka inano mo si Daddy Frankie, hindi mo tinuloy yung pagpunta mo. Ay, Ano tawag ko, puputulin ko na yung pagkakaibigan natin. Nako po. Minsan pumasyal ka sa live din namin. Oo nga, no? Sana si Pogong Biyahero pumasyal naman kina Daddy Frankie. Oo, para naman magkita-kita, 'di ba? Kasi si Daddy Frankie at Tekram nagkita-kita na. Ang Kalingap, Tekram nagkita na. Daddy Frankie at Kalingap nagkita na. So si Pugong Biyahero na lang po siguro yung kulang. 'Di ba? Yun, nagsabi siya na request kasi ng mga viewers natin na magkasama-sama tayo. So nag-comment siya na soon. Siyempre malayo yung pinaroroonan nila. Hindi rin pwedeng basta-basta. Kumbaga siguro guys. Kaya naman ni Pugong Biyahero na pumunta dito. Kaya isang lipad lang 'yan eh. Oh. Pero kasi kahit ganun kadali, kasi may sasakay ka lang naman, darating ka na agad sa airport, 'di ba? Oh, kahit ganun kadali, baka meron siyang dahilan kaya hindi makakapunta kasi syempre araw-araw may minumonitor 'yan eh. Naka-schedule eh, yung mga lakad eh. Oy, punta ako dito, ito yung tutulungan ko ngayon, ito. Katulad ng Team Daddy Frankie, may mga schedule po 'yan. Kaya sa mga nagme-message po sa Team Daddy Frankie, wag po kayo magtatampo kung hindi po agad kayo mapupuntahan. Kasi may mga naka-schedule pong lakad 'yan, 'di ba? May naka-schedule pong lakad 'yan. Marami pong lakad ang Team Daddy Frankie, kaya wag pong tampo-tampo pag hindi napuntahan. Okay? Kailangan schedule. Kagaya nila na may mga naka-schedule na gawain. Mas maganda yun talaga na magkaisa. Iisa lang naman yung layunin natin eh. Nakikita ko lang sa TV, iba rin pala talaga pagka ano. Yung nakikita mo sa TV tapos personal, Daddy Frankie. Nahihiya ko tuloy. Lapit mo pa kaya konti. Thank you talaga. Thank you, sir. Basta sobrang Ganyan po talaga si Sir Tekram. Oh, ganyan yan kalambing. natutuwa sa inyo yung paglingap nyo, pagkuha nyo sa mga kababayan natin. Kasi sabi ko noon, Daddy Frankie, interview ni ate. Nag-interview sa akin si ate, sabi ko, 100 man lang po na makuha ko sa kalye. Okay na ako. Pero, ang hirap pala. Sabi ko kay Daddy Frankie, ang galing ni Daddy Frankie, oo. Kaya, sobrang nakaka-proud. Mas magaling kayo, sir. Alam niyo kung bakit? Mula nung makakapagsimula ako sa social media, bago ako magsimula, napapanood ko po kayo. Kaya kung ano yung... Yun. Kumbaga, nung nag-start po si Daddy Frankie, nakikita ko rin po yan. May mga tinutulungan na po yan. Si Daddy Frankie na ina-upload niya sa kanang YouTube channel. Yung nanonood pa lang nun sa kanya, nasa 28, di ba? 28, 31, mga ganun. Hindi pa umaabot ng 100 yung kanyang premiere. Pero dahil po sa tiyaga ni Daddy Frankie, kasi hindi naman po talaga yung views. Yung views kasi, parang bonus na lang yan kay Daddy Frankie. Importante yung pagtulong tuloy-tuloy. Diba? Yun po yung nakita ko kay Daddy Frankie na talagang totoo po yung ginagawa niya, no, sa kanyang kapwa. Hindi po, wala pong ka-plastikan yan, mga pre. Kung tutulungan ka, nandyan po, darating po agad yan. Basta karapat-dapat ka naman eh. Diba? Kaya yan, maliit pa yung viewers no ni Daddy Frankie, nagtsatsaga lang po siya. Tuloy-tuloy lang yung pagtulong. Kasi wala naman sa views eh. Kasi Daddy Frankie may kakayanan pong tumulong yan. May YouTube man o wala. Narinig nyo naman kanina. Noon pa lang, may tinutulungan na si Daddy Frankie. Diba? So, yun po yun. Fast forward natin dito. Ito lang natin makasama si Daddy Frankie. Sabi na ako kanina eh. Parang kasi parang parehas tayo ng Daddy Frankie. Kaya iba yung love ko. Love ko lahat. Pero parang
Yung ano kasi, yung ginagawa namin ni Daddy Frankie, parang... May commonalities. Oo, kaya yung puso ko parang nakadikit sa kanya. Salamat po. Oo. Si Daddy Frankie kasi pag nagsalita, tekra, medyo pareho talaga, no? Medyo pareho. Hindi, yung kalmado lang ba? Diba? Yan, sa mga ano po, sa mga ka-Daddy Frankie dyan, sa mga ka-Tekram, madami, kapugong biyahero, kalingap. Sabi ko nga, kayo po yung kalakasan namin. Minsan, ano lang kasi ako, parang... Uy, ba't niyo sinali si ano? Sa business? Magtatampo yun. Ay, naku. Tuloy natin. Parang hindi ko feel minsan yung ano, yung sabi ko nga kay Ate Michelle. Pero mahalaga pala siya. Parang naano ko dun tong ano. Sabi ko kung parang medyo tatanggihan ko yung mga kasi way yun para makilala ka nga yung parang minsan yung may mga Collaboration. Parang ganyan. Pero parang sa ano ko parang hindi naman kailangan dahil nga ginagawa natin kay God. Parang ano ba? Nagigets mo ba yung ibig sabihin? Ibig sabihin ni Sir Tekram, hindi naman talaga kailangan ng ganyan na collaboration. 'Di ba? Kumbaga, hindi yun yung nasa puso niya na magkukulab kayo for views para makilala ka, lalo kang umangat. Hindi yun. Gets ko si Sir Tekram eh. Pero, mas masaya na nagkita-kita kayo kasi ang layunin niyo pagtulong. Mas maganda na ang mga pagtulong yung hangarin, magkita-kita. Kasi iba yung saya nun eh. Hindi for collaboration, hindi for views para makilala ka. Wala yun sa kanila eh. Pero, yung nasa puso nila na, uy, iisa lang kami ng ginagawa nito. Yung pagtulong yung ginagawa namin. So, nakakatuwa naman. So, gets ko po si Sir Tekram. Yun po yung ibig niyan sabihin. Ewan ko lang sa inyo kung ano yung pagkaintindi niyo dito sa sinabi ni Sir Tekram. Malabo pa. Yung sa kasi hindi ko masabi yung word. Para kasing nakakasakit eh. Ibig ko sabihin parang... Medyo nakakasakit talaga kung bababawan po ninyo yung yung pag-intindi. 'Di ba? Kasi baka iniisip ni Sir Tekram, ay ayoko ng collaboration. Siyempre may kayabangan yung dating dun sa ibang tao, 'di ba? Pero kung iintindihin niyo po, hindi po yun yung punto, yung ibig sabihin. Okay? Ang dahilan po bakit nagkita-kita, hindi po for collaboration. 'Di ba? Hindi para iangat yung isa dahil viral yung isa. Kundi ang purpose, masaya lang po silang nagkita-kita dahil ang ginagawa po nila ay pagtulong sa kapwa. Nagawa naman natin kay God. Hindi naman. Hindi ko lang katekram kung nag-gets nyo. Bahala na po. Anyway, bali, Daddy Frankie, pwede ho ba, baka meron po tayong mga katekram dito na hindi pa masyadong familiar sa mga ginagawa po natin. Pwede ho ba ninyong pakibuod kung ano-ano po yung mga natutulungan natin sa Daddy Frankie community? Kung ano-ano po yung mga like specific na mga natutulungan po ninyo doon sa area po ninyo para po maging updated yung mga makakapanood or mga nanonood po ngayon. Honestly po, ang Team Daddy Frankie, ang tinutulungan namin yun talagang higit na nangangailangan. Lahat naman talaga, 'di ba? Pero syempre, priority namin minsan yung mga lolo't lola natin at the same time yung mga pamilya na mayroong kamag-anak or kapatid anak na may depression or naliligaw sa sarili at nakita namin na wala talagang kakayahan. Yung iba nga hindi nila alam kung kanino sila pupunta, kanino sila lalapit. Gaya ng mga nasa shelter namin ngayon. Yung loss of hope talaga na sinukuan na ng pamilya. Yun talagang ipinapakita natin sa mga kababayan natin na hindi porkit na-depress, hindi porkit wala ng pag-asa ay nakikita mong ganyan na wawala sa sarili, wala ng pag-asa, hindi. Hanggat ipinagpipray natin at tinutulungan natin is walang imposible. Kagaya po ng tinulungan namin na si Kuya Oliver, talaga sinukuan na ng pamilya yan. Pero nung nakilala namin, unang-una pinag-pray and then dinala sa bahay pagamutan. Ngayon nagiging okay na unti-unti. Thank you, Lord. Yun lang. Wala naman po sa... Bakit na may ads? Nag-ano sa akin, yung sabi nga ng mga doktor ni Tatay Dico, na pagka na-drugs na, na-drugs po ba siya? Hindi ko po kasi masyadong Sino po? Drugs related. si Tatay Oliver. Wala namang nakapagkwento sa akin about na related sa drugs. Sabi nila na depressed. Although hindi ko na rin hinukay, hindi ko na rin nalungkat kung ano. Kasi yun, nadala ko naman sa bahay pagamutan. Ayon sa kwento dito, hindi naman confirm po eh. Ayon sa kwento dito, na si Oliver daw, sumasama-sama sa inuman noon.
Yun, baka nga may nilagay sa baso kaya nagkaganyan. Pero hindi po confirmed yan, sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang po. Hindi rin naman ako tinanong ng Kung ano. mga doktor eh. Kaya hindi ko na ano. Basta, yun lang, ginawa lang namin yung paraan na kung paano siya matulungan. Awa ng Diyos naman, gumagaling naman siya. Ayun. Walang imposible. So, kumbaga, Daddy Frankie, kumbaga, majority ng mga natutulungan po natin is may mga ganong kondisyon. Yes po. Tsaka sa mga senior po na seniors. minsan inaabandon na, gano'n. Ayan. Yung wala ng pamilya. Kasi hindi naman lahat, no? Dito sa Pilipinas, minsan talaga. Pagka matanda na lolo na lola na, minsan, Napabayaan na. opo, nawawala yung attention. Dahil nagiging busy na yung mga anak, yung kapamilya. So, Hindi nagiging tama. kawawa yung lola sa bahay. So, yun, isa rin yun sa mga binibigyan natin ng attention. Ayun, pasalamat po tayo sa Team Daddy Frankie kasi ang priority po nila, yung mga nanay, mga lola, hindi po yung mga magagandang dilag. Diba? Nakikigits nyo po. Kasi yung mga yun, napapabayaan na eh. Diba? Tama naman ang Team Daddy Frankie. Oh. Napapabayaan na kasi yung mga lola ngayon. So, salamat po sa Team Daddy Frankie dahil sila po ay nandyan at handang tumulong sa mga lola natin na mga karapat dapat pong tulungan. Yun. So, yun lang yung aking reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating video ngayon. Ayan bago po tayo magtapos mga pre. Ayan, supportahan po natin ang Team Daddy Frankie. At syempre, si Sir Tekram, supportahan po natin yan. Ayan, at yun na nga, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po magkita-kita tayo dyan mga pre. At i-follow niyo po yung ating mga social media accounts. Ayan. So, ayan, ako'y magpapaalam na muna po pansamantala. Ayan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo na po yan. Ayan. Para updated po kayo always sa mga uploads, premiere natin at live. Ayan. So, maraming salamat po mga pre. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po sa inyo.